Binasag ng isang kontrobersya ang katahimikan sa Barangay Mariana sa Quezon City. Sangkot dito ang Mariana Sports Hub. Dahil sa kabila ng magandang layunin nito, marami rin daw itong nilabag na batas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kilala ang Barangay Mariana sa Quezon City sa pagkakaroon ng residential nature nito. Tahimik, may disiplina at ilang dekadang napanatili ang R1 classification nito o low density residential zone. Pero sa gitna ng katahimikan, isang gusali ang umuga sa pananahimik ng komunidad. Ito ang Mariana Sports Hub, isang 2-story facility na merong badminton court sa taas, locker areas, lagpas 20 parking slots at iba pa. Katapat lang ito ng Barangay Hall. Dito yan sa corner ng New Jersey at 3rd Street sa puso mismo ng R1 area ng Barangay Mariana. Sa dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng Zoning Office ng Quezon City na may nilabag na 3 zoning rules ang pasilidad. Commercial use sa isang zone na dapat para lang sa private membership at hindi for profit. Lumagpas sa height limit na 10 meters dahil umabot sa 13.7 meters at walang setback dahil ang gusali sumasayad sa mga hangganan ng lote. Ang mas lalong kinagulat ng MNA o Mariana Neighborhood Association ang sulat ng zoning office. Tinanggap ng Barangay Mariana around 9:47 a.m. February 21 nitong nakaraang taon. Pero pasado alas 3 ng hapon din na yon, lumabas na ang Barangay Resolution No. 029 na nagsasabing wala raw pagtutol ang barangay sa proyekto. Wala rin daw naging minutes o abiso sa mga taga Zone 12 kung saan pinatayo ang hub. Sabi ng MNA, walang naging public consultation at wala rin locational clearance mula sa QC Zoning Department. Meron din silang petisyong hinain na pirmado ng lagpas 200 residents ng Mariana para tutulan ang hub. The loophole that they used was a recreational center. It's a recreational center supposedly for residents. Pangalawang pasilidad na raw ito na nireklamo sa barangay. Naipatayo rin sa Mariana ang Jump Recreational Center, isang basketball court na operado umano 24/7. May gym, spa at cafe. Wala rin daw itong tamang permiso na kalaunay nabigyan ng cease and desist order mula sa City Hall kaya natigil. During construction pa lang, homeowners were alerted, homeowners acted, and I think we were able to find some violations na stop sila. Sa kabila nito, nanindigan si Barangay Captain Regina San Miguel na wala siyang nilabag. Pinayagan niya ang Mariana Sports Hub dahil pasok umano sa recreational use at hindi naman daw ito tinayo para sa kita. Ang Jump Recreational Center hindi raw dumaan sa kanya, lalo na't merong ease of doing business program para sa mga establishment at dediretso na lang sila sa LGU. Sa lagpas 3 decades of service ng Kapitana, alam daw niyang wala siyang ginawang kinasama ng barangay. Si San Miguel ang isa sa 2 barangay captains na nag-administer sa oath of office ni dating Vice President Leni Robredo noong 2016. I am within the bounds of the law. I will not do anything that will put me in trouble. Lakas loob pang pinakita ng Kapitana sa BNC ang loob ng hub na on the works pa rin. Matagal na raw itong hiling ng ilang residente ng Zone 12 at halos lahat ng pumirma sa petisyon na pinakita ng MNA hindi naman daw nakatira sa parehong zone. Tinawag niya ang mga lumalaban sa proyekto na bagong salta na may political motive. Hindi rin daw accredited association ng MNA. They want my neck. Mga bago lang yan walang ginawa yan kundi manira. Pero sagot ng Mariana homeowners, ilan sa kanila nakatira na sa Mariana as early as 1950s. Sila ay recognized HOA sa ilalim ng DSUD at naimbitahan pa ng QC-LGU sa mga official citywide HOA forum. Patunay daw na kinikilala sila bilang official representative ng mga residente. At kung political motive umano ang tawag sa pag-hold sa isang opisyal bilang accountable, then so be it. At ang principal umano ng Mariana Sports Hub, hindi taga-barangay, kundi taga-Corinthian Gardens. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel makuha ang pahayag ng may-ari ng nasabing building. Sa panig naman ng LGU, nilinaw ni Councilor Irene Belmonte na ang Quezon City Council ang nag-aproba sa Certificate of Exemption para sa hub. Anya, may public hearing na ginanap sa kanilang zoning committee at humiling sila ng mga dokumento mula sa developer, kabilang ang barangay resolution na walang pagtutol ang barangay.
Pero tanong ng mga complainant, kung may public hearing daw, bakit hindi sila naanyayahan? At paano na raw ang verbal assurance ni Councilor Belmonte na magkakaroon ng hiwalay na public hearing bago siya matapos sa terbino niya sa June 30? And hopefully, she can come to the side of the homeowners. Habang walang sagot sa mga petisyon at tanong ng mga residente, nananatiling sarado ang Mariano Sports Hub. Pero hindi malayo mabuksan muli kung di ma-revoke ang exemption o marebisa ang mga planong lumabag sa zoning. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.